Hindi maikakaila na ang dugo ay nakapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga nangangailangan nito. Iba't ibang mga sakit ang maaaring mga ilangan ng pagsasalin ng dugo. May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang desisyon ng pagsalin ay nakabase sa magandang epekto ng pagsalin laban sa mga maaaring komplikasyon nito. Dapat ay kumpleto ang mga impormasyon na kinakailangan. Mga kailangang impormasyon kagaya ng pangalan, edad, at diagnosis ng pasyente ay dapat malinaw na nakalagay dito. Kinakailangang ding ilagay ang blood type ng pasyente, ang blood component na kailangan, at kung ilang units ang i-request para malaman kung may available na dugo na magagamit sa pasyente. Kapag nasiguradong kumpleto na ang impormasyon sa ginawang blood request ng attending physician, ito ay dadalhin sa blood bank ng nurse o aide. Dito sa blood bank, kapag natanggap na ang blood request form, ay titignan ng mga blood bank staff kung may available silang supply ng dugo na kinakailangan ng pasyente. Kung mayroong available na dugo sa blood bank, gagawin na ang pre-transfusion tests para maisali na sa pasyente ang dugo. Ang mga hospital blood bank ay napapabilang sa isang network ng mga iba pang blood service facilities upang magtulungan sa supply ng dugo. Ang bawat network ay may lead blood service facility o LBSF na siyang nangunguna o namumuno sa pagpapatakbo ng network nito. Kung sakaling walang available na dugo sa ospital kung saan naka-admit ang pasyente, ang blood bank staff ay tatawag sa kanilang LBSF kung saan sila kabilang sa Blood Services Network o BSN. Aalamin ng lead blood service facility kung may available na stock ng kinakailangang dugo sa facility nila. At kung wala rin, tatawag sila sa iba pang mga blood service facilities na kasama sa kanilang Blood Services Network. Kung wala pa rin silang matagpuan na blood unit na kailangan, makikipag-ugnay na sila sa clearinghouse o blood assistance unit. Matapos makipag-ugnayan ng hospital blood bank sa lead BSF o sa clearinghouse at makakita kung saan may available na dugo, aayusin na ang pag-pick up sa kinakailangang dugo kapag nakakita na ng available supply nito. Pagdating sa ospital na tatanggap ng dugo, ay agad na gagawin ang mga pre-transfusion testing para masiguradong ligtas ito. Kasama dito ang cross-matching. Hindi na kailangan i-retest ang mga blood products para sa HIV, malaria, hepatitis B at C at syphilis. Matapos ang pre-transfusion testing at wala naman itong problema, ay maaari na itong isalin sa pasyente. Ang pagkalap ng dugo ay hindi nakaatang sa pasyente o ng mga kamag-anak nito. Ito ay pangunahing gawain ng hospital blood bank kung saan na-admit ang pasyente. Sinisigurado ng DOH na may sapat na bilang ng staff ang mga BSF para sa pag-recruit ng mga volunteer donors upang matugunan ang pangangailangan ng dugo sa mga pagamutan na sumasagawa ng blood transfusion. Ang dugo ay libre galing sa mga volunteer blood donors. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products upang makasiguro na ito ay ligtas bago isalin sa ating mga pasyente. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo sa pagkakataong kailanganin ito ng mahal natin sa buhay.
Mahalaga rin na alam natin kung kaano kaimportante ang pagdodonate ng dugo dahil ito ay nagdurugtong ng buhay at nagbibigay ng bagong pag-asa para sa ating mga pasyente at mga mahal nila sa buhay. Sa pagbibigay ng dugo, sumasagip tayo ng buhay.